Okay, sige po, habang tayo po yung nag-aantay pa, kung unang mag-CR or mag-take muna ng tubig, nagpa tayo ng time para gagawin po yan. Hindi po nasa likod po natin, hindi po kayo mag-move forward sa harapan para na po mapunan po natin yung mga bakanting seats sa harapan po natin. Tayo po ngayon mag-focus sa ating pagsamba sa umaga nito. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Amen. Hyper po tayo ngayon. Sige po. Nagpilipagsa tayo. Then muling purihin ating mga Panginoon. Sambahin ang laki ng pangalan sa umagang ito. Yes, Lord God. Tayo pipagpahanda. Magpasiya sa kanya pong harapan. Sabi po doon, Lord, we pray, Panginoon, abide in us in prayer, Panginoon. Like an eagle, Panginoon, we will soar on high. Panginoon, we will fly like an eagle, Panginoon. Come live in us, Lord God. Here I am waiting, Lord God. Lord, we praise your name, we glorify your name, we worship your name, Lord God. So, Panginoon, we give you back the glory, we give you honor, Panginoon.
pagsampa. Samahan niyo po kami, Lord, sa aming malayong pagsampa sa inyo pong harapan. Lord, cover this church building with your blood of your Son Jesus, Panginoon. Cover us, Panginoon, with your Holy Spirit, Panginoon. Naman pong gawa ng away sa pangalan ni Jesus. Ito po ay aming sinasaway ngayon pa lamang, wala karapatan sa aming pagsamba ngayong magang ito. Lord God, we lift your name on high, Lord God. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po naman pong scripture reading, tayo po lahat ay magbabasa. Ito po ay nasa awit 150 verse 1 hanggang 6. Okay, game, tayo po lahat. 1, 2, 3, go! Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salo ng alpa at lira. Tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyak, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Last verse po, tayo po lahat. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh, amen po ba? Hallelujah, yes Lord God. Hallelujah, purihin mo Panginoon. Kung walang akin ay pagkinipan. Hallelujah, I want to spread your wings to our Lord. Ay wala ka na hinap, ay ang rasyo mo. Isa pa. Ito ang panahon ng pagbabalik, Lord.
Magbigay kalakasan. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti na ang ating Diyos. Napakabuti na ang ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti na ang ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti na ang ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay patuloy, itaas ang ngalan. Ang nais ko magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay patuloy. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hallelujah, Lord God. You want more, church? Hallelujah. Kulang pa ang ating buhay upang pulihing siya ating pagsamba sa kanyang harapan. Ang mga puso, boses sa harapan. Lord, huwag niyo pong pakinggan ang magsamba sa inyo pong harapan, Lord God. Narito kami, Panginoon, sa inyo pong harapan. Sumasamba, sumasabong, Panginoon. Tuloy natin itaas sa ating mga kamay sa kanyang harapan, ating mga
puso sa kanyang harapan. Yes, Lord. Ito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pag-ilog. At sa hilig na hangin, tanig na langit, kami tatapuin. Ipamanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa wika natin na aming lumaban ang kalangitan. Dakila ang iyong kanan. Narito kami Panginoon. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pag-ilog. At sa himig na hangin, tanig na langit, kami tatapuin. Ipamanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa wika natin ay tumanggap ang kalangitan. Dakila ang iyong kanan. Iparanas mo ang Diyos. Iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa wika natin ay lumaban ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Patuloy namin sa iyong itong itaas sa kanyang pangalan sa Panginoon. Yes, Lord God. Patuloy namin itaas sa ating kamay, kung sa kanyang harapan. Yes, Lord God. Iparanas mo sa amin ang iyong
Dakila tao, Yahweh Panginoon. Dakila iyong sa inyo po lahat ang pagpupang samba ng Panginoon Jesus. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na pagsama po sa amin pong samba, Panginoon. Ikaw ay walhatiin, kapilain. Ikaw ay Diyos na buhay, mapangyarihan, karapat-dapat na purihin at walhatiin. So, umaga po ito, kailangan ng pamuling pagsamba, patuloy po namin itataas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga masasalamat na amin po dadalhin, Panginoon, sa umaga po ito. Panginoon, salamat po sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na pinagkaloob po. Salamat sa iyong bigaya. Salamat sa iyong pagpapala sa kanilang buhay kung paano po sila sinamahan ng mga nakaraang mga taon. Patuloy po silang muling gabayan, paunahan, at patuloy na pagpalain ang kanilang buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy na ang bigis ng iyong pag-ibig. Lord, ang siyang maghari po sa kanila, patuloy na maging matatag ang kanilang pagsasama. Ano man, Panginoon, ang mga maaari po nilang pagdaanan. Dalangin ko po, Lord, ang iyong bigaya, ang iyong tulong, ang iyong patuloy na pagsama sa kanila ay kanilang maranasan. Lord, sa umaga po ito, salamat sa mga panalangin na iyo pong patuloy na tinutugon, mga kahilingan na amin po ito nataas po sa iyo. Na ikaw, Lord, ang patuloy na tumutugon sa aming mga Lord, panalangin. Salamat sa iyong katapatan. At hindi, Lord, sa umaga po ito, patuloy po namin itataas ang mga kahilingan ng aking mga kapatid sa umaga po ito. Kung meron mga pong kahilingan, patungkol, Lord, sa kanilang po mga suliranin, kung meron po mga bagay silang pinakaharap, mga bagay, Lord, na pinagdadaanan sa buhay, mga bagay na pagsubok, Panginoon, na kanilang kinakaharap. Dalangin ko po ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Dalangin ko po ang biyayang nagmumula po sa iyo. Natulungan ko po sila mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok na kanilang, Lord, nararanasan. At ang kalakasan ng Panginoon, ang tulong na nagmumula po sa iyo ay yung ipagkaloob upang kanilang ma-overcome ang mga bagay, Panginoon, na Lord, dumarating sa kanilang buhay. So, umaga po ito, kung meron mo po, Lord, kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, Lord, tinataas po namin ang mga pangangailangan ng aming mga kapatid. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na mamulan. Ikaw po, Diyos, ang patuloy, Lord, na magkaloob ang mga pangangailangan mo nila. Kung biyaya, kailangan sapat. Ikaw ang Diyos ng kasapatan. Ikaw ang Diyos ng biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkat ikaw ang nagkakaloob. At Lord, naruhan mo po bawat isa na sumunod sa iyong kalooban. Lord, sa umaga po ito, kung meron mong kahilingan patungkol sa mga karamdaman, kung sino mo po ang nakakaranas ng mga karamdaman sa aking mga kapatid, tinataas po namin sila sa iyo. At tumatalangin kami, O Diyos, na kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ikaw po ang Diyos na walang imposible. Ikaw ang dakilang paggagamot. Dalangin ko po sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, sa mga kapatiran o sa kanilang pamilya o mga tao na kanilang hindi nadalangin na may karamdaman. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay makaranas ng kagalingan na nagmumula po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga suliranin, Panginoon, Lord, ikaw ang tumulong sa aking mga kapatid. Ikaw ang sumama po sa kanila. Ikaw ang gumawa sa kanilang buhay. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol, Lord, sa pag-iingat, Panginoon, ikaw ang Diyos na laging mag-ingat sa iyong mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. Saan man sila naroon, nandito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa, ikaw ang Diyos na patuloy na umabot po sa kanila. Lord, maraming salamat sa umaga po ito.
At patuloy po namin, Lord, ibinabalik sa iyo lahat ng papuri, pagdulhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang aming samang panalangin. Amen. Amen. Kayo muli po, good morning sa ating lahat. At salamat din po dahil buo na naman ang aming music team. Purihin po ang Panginoon sa kanilang pong buhay. Unawa kayo ay patuloy na gamitin ng Panginoon ng ating po mga talento sa kanyang pong dakilang pangalan. Announcements. November 9, midweek service speaker, Sister Leonie, song leader, Sister Jasmine, Asher, Brother Boy, testimony, Sister Mary Joy. Okay. Sunday service, November 12, speaker, Sister Laarni, song leader, Pastora Mayla, tithes and offering, encouragement, Sister Mary Joy, Asher, Sister Catherine, flower sponsor, Bonbon family. Next, IRM San Isidro worship service every Sunday at 2 p.m. Sulong 8, unwavering intercession, bali, ito po yung ano natin sa bali, ito po siyang sabi po, ano po TJ, kung date po ito. November 11, 8 to 12 sa lugar po ng IRM Ministries Managday, Marikina City. Samba Summit 2023, unwavering worship November 25, 8 to 4 p.m. at IRM Ministries Cathedral, Buyo, Santa Maria, Bulacan. Kung kanya po lunch fee ay 300 pesos. So kaya po deadline doon po pag-lunch fee po natin is sa November 15. At yun po, yung po muna po mga ng mga cell groups. So ito ba ito pong supportahan kung gawain po natin sa pong church at yung mga singin po natin sa Brother John, sa verse Sister Estita, sa voice po Brother Raylan, Lakihan, Brother Ray, Babaihan, Sister Susan, and salam po sa ating music, Sister Mary Joy Patal. And then, ito lang pong flower sponsor for this Sunday, salamat po sa buhay ng Barza family. Pagkakulit po rin ng Panginoon. Sige po, abot ay magsasabi pong mensahe. Kumusta po ang ating long weekend? Saan po kayo nagdala? Yung po nakaraan, yung pong bandang 30, tapos po nating election. Yung po yung naprita na ano po na ano? Yung pong 30, 31, 1 and 2, kumusta yung ating pong long weekend? Salamat yung po nagkaroon po ng family boundary, doon pa sa mga family bonding sa ibang lugar, nakapaggala. Salamat po sa ating pong naging panahon sa ating pong mga family po natin. Sabi siya po ay wala ka. Ano po ba na gumagawa? Saan po ba? Sa youth po natin po yan dyan, nagawin po na waiwa. Ito pa ay sa date po ng November 27, kung di nagkakamera, pinipayment po yung pledge fee, kay Jasmine, tama po 199 pesos. So ito pa ay 199. So para po siyang samyupsal, no? 199 pledge fee. Sa ano po, sa youth po natin, sa gawin po ng district po ito ng sa ano po, sa youth po natin, sa Paiwa. Okay. Mabulilo pong sulong po natin, yan. Yung pala siya pong makasama sa ating pong sulong, kung talayaan na po para magpalista, pastor yung muna sa pong makasama sa ating pong sulong po. Yun po ang sabi po ito. Para po makarap yung mga headcounts po natin. Yung mga nasa pong sumama, yung mga kalkab po natin, yung merit, mga youth po natin. Okay, anyways, ito po yung Panginoon sa ating pong God's message. Ito po ay ito po ng ating pong pastor na ito po ay fresh from education. Baka naman, pastor, labo yung dala. Mga pagkain po din, agad pong mga food po ito na masarap, pastor. Okay, sige po. At tumulit po sa nagpong buhay, Pastor Manny Castro. Hallelujah. Okay, good morning po. Ayan, parang natutulog pa po kayo Ayan, so salamat po sa Panginoon. Kagabi po ay nakarating kami ng maayos. Ayun, hindi naman po sobrang traffic, ano? At salamat sa kabutihan po ng Diyos.
medyo napahinga po. Lalo na po si Pastora, as usual. Nagtutulong lang po doon yan. Andun po yan. At yun, salamat sa Panginoon kasi yung aking auntie, bali tita, kapatid po ng tatay kong bunso, ay napasyalan po namin. Kasama po yung tatay ko. So, meron pa kaming balak na apat po kasi sila magkakapatid, balak namin, mapagsama-sama po namin kaya sa New Year, yun po yung balak namin mangyayari. Kasi may edad na rin po sila, parang hindi pa yata nangyayari nagsama-sama sila ng isang araw, Lagi silang magkakahiwalay, bata pa lang sila, magkakahiwalay na po, Kasi yung maaga pong naulila yung aking mga magulang, nung bata pa sila. So nagkanya-kanya po sila ng parang hiwa-hiwalay sila. Actually yung bunso po ay naampon kasi, doon po sa parting Pampanga rin. Pero ang maganda po ron, ay hindi naman nalayo yung kapatid at namin nakikita-kita rin po sila. So, yun po. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti ni Lord. Yung mga oras na yun, hindi po namin sinaya para magamit, at mapasyalan din yung aming pong mga magulang. Ayan. So, wala po akong balita kung ano na po yung kaganapan po dito noong nakaraang eleksyon. Hindi ko rin po alam kung sino po yung nanalo. Okay. Sino po nanalo? Okay. Praise the Lord. Talaga napakabuti ni Lord. Laging number 1 sa Kagawad, di ba? Dati po. Ngayon naman po ay naging ganap na kapitana. Ayan, so di ko lang alam kung sa line-up niya kung solid ba yun o may mga ibang Ayan, so nung dumalaw po siya dito, at least ang maganda po nung pumunta po siya dito ay yung message, ay napakahalaga po nun sa isang nangunguna. Na napakahalaga sa isang namumuno yung meron siyang pagkatakot sa Diyos at meron siyang oras, para yung kanyang pamumuno ay ilapit sa Diyos. So, ang magiging papel po natin yan, siyempre, yung ipanalangin po sila. Dahil hindi naman po magtatagumpay yung mga leaders po natin kung hindi po natin sila ipag-pray. So, kahit na po may mga, alam naman natin sa politika, hindi nawawala yung paggabi bago eleksyon. Alam niyo na, yung merong nag-ano ng pera, naglalabas, di lang naman po yan, kahit saan po yan meron, Pero, gayon pa man, ay napakabuti ng Diyos sapagkat, ang Diyos ay, sabi nga po natin, siya yung naglalagay, siya rin naman po yung nag-aalis. Ayan, so, salamat po sa pagkakataon at gusto ko lang pong i-announce, sa mga nagtatanong na po sa akin si Pastor Alien. Parang naunti pa lang yata. Nakapag-register na ba tayo? Wala pang final content sa akin. Okay, siguro i-final nyo na kasi 11 na po yung... sorry. 15. Naging pang 11. Yung sulong pala yung 11. Yung po ay 20... Tama na, Jay? 25, no? Yung sa unwavering worship. Yung deadline ko 15. Ang deadline ay 15. Okay, so dapat ma-meet po natin yung po na yun. Kasi hindi na po kasi pwedeng po doon. Hindi na pwedeng mag-register. Kaya po nila ginagawa dahil para po malimit yung yung capacity ng pagdadawsan. Malaki yung pagdadawsan, kaya lang po kasi yung gawain po natin ay pang tawag dito, pang national po kasi siya. So, ibig sabihin, Bulacan pa lang po, kung di ka nakaregister, sa Bulacan pa lang po, kaya na nilang punuin yun. So, ganun po, kaya inaan yung registration para malaman at ma-accommodate. Kasi may bilang po kasi yung yung IRL Cathedral. So, kaya iyaan po nila yun, ma-maximize po nila. Gusto nilang siguraduhin
na yung lahat ng atin doon ay makakapasok. Kasi ang bilin po sa amin, kapag hindi nakapag-register, baka hindi makapasok. So, yun po. So, kaya nila nakakaroon na, gusto nila magkaroon ng pre-registration. So, yan. Sa mga, so far, parang wala pa yata sa, tanyong pa lang po, no? Ang balita po sa akin ni Pastor Ingen ay tanyong pa lang po yung nakakapag-register. So, sana po maging mabilis din po sa atin na makapag-register po tayo. Ayan, so salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Batiin nyo nga po muli katabi nyo. Parang alungkot nyo. Parang hindi nyo iyang yung bakasyon. Ayan, so sabihin nyo sa kanyang katabi, salamat at narito ka. Ayan, so, yan no, marami na namang wala po no, sa atin. Okay, parang nag-shift po lagi yung ating ating gawain. Ano? So yung gawain po natin, hindi po siya shifting. No? Ito po ay oras natin para sumamba sa Panginoon. No? Hindi natin dapat ginagawang optional yung pag-attend. Ito ay compulsory. So yung pag-attend po sa church ay katungkulan po natin. Dahil nilikha tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya. Ayan. At ito po yung time no para ma-refresh tayo ano sa ating mga gawain. No, sa ating isang linggo mga ginagawa para magbigyan natin lang time si Lord na masamba at maluwalhati po natin siya. Hindi naman po kawalan yung pagdalo po natin. Mas malaki ang mawawala sa'yo kapag hindi ka dumadalo. Kasi ang Panginoon, ano ho, siya po yung nagbe-bless po sa atin. Ano po, kaya yung mga nasasakupan po natin, gusto ko pong i-remind, ano ho, yung mga head, kapag hindi po umaatin yung ano, pakisabihan po sila, pakikumusta, ano, na lalo-lalo na pagka hindi po natin na pagkikita rito, ay kumustahin po natin. Ano ho, kaya po tayo meron tinatawag na GC, no, para ma-monitor po natin yung mga kapatiran. So, i-remind nyo po sila, lalo na po yung mga presidente, no, ng mga head ng mga GC. Or kahit kayo ay member ng GC, remind nyo po yung mga kasamahan po natin. Halimbawa, kung ikaw ay nasa GC ng kababaihan, so remind nyo po yung mga kababaihan. Kung ikaw ay nasa GC ng YMO, remind nyo po yung mga YMO na nakikita po natin hindi nakakadalo, kumustahin po natin sila. Ano po. So, ganun po, kaya po tayo meron GC. Hindi lang para meron lang tayong GC para nakaan tayo. Ang purpose po ng GC ay para ma-monitor, no? Para mas mabilis yung communication. Kaya tayo meron GC. Ano, para ma-maximize po natin yung paggamit ng GC. Okay, so salamat sa Panginoon sa umaga po ito. At napakabuti ni Lord. Ano, alam niyo po, sa buhay po natin, nung tayo ay tawagin ng Panginoon, hindi ho nawawala yung layunin ni Lord sa buhay po natin. Amen. Yung purpose ng buhay ay napakahalaga. Ano? Na yung layunin na yun sa ating buhay, yung nais ng Panginoon, yun po talaga yung original plan ng Diyos sa buhay po natin. Na kung paano tayo mabubuhay dito sa mundo, kung ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin, kung ano ba yung mga bagay na nais ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Ang buhay po natin ay hindi para sa mundong ito. Ang buhay natin ay para sa Panginoon. Amen. At sa kanyang mga layunin. Yung mundo, kinreate lang ng Diyos, yung mga bagay sa mundo, ano, ito ay para doon sa mga bagay na, kung titignan po natin, ano, yung mundo ng likhain ng Panginoon, ito po ay para lang sa mga leads natin, ano, na kung titignan natin, ang unang kinreate, ano po ba? Yung mga pangangailangan, di ba? At kung nung makreate ng Panginoon yung mga pangangailangan, sinunod niya na yung tao. So, hindi tayo natatali doon sa mga bagay dito sa mundo dahil ang lumikha ng lahat ng bagay ay yung Diyos. Amen. Ang pinakamahalaga, alam natin, yung layunin ng ating buhay at bilang mga mananampalataya, dapat nag-ano po yun, no? Yung mas lalo pa tayong lumalago. Hindi yung habang patagal,
pababa rin yung iyong pananampalataya. Habang tumatagal, dapat para tayo umi-step dun sa tinatawag na ladder, no? Umaangat tayo. Umaangat yung ating pananampalataya, nag-grow yung ating pananampalataya. So may mga dahilan, ano? Kung titingnan po natin, kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi mag-grow sa kanyang pananampalataya. Hindi na po yung kasalanan ng Diyos. Ano? Lagi po tayong accountable sa lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay. Hindi po natin pwedeng sisihin yung ibang tao. Kasi si ganito kasi si ganyan. Ano? Sino man ay hindi mo masisisi, maliban na lang sa iyong sarili. Kasi tandaan po natin, kahit saan ka ilagay ng Diyos, kahit anong sitwasyon mayroon ka, hindi mo masasabing yung sitwasyon na yun ang naging dahilan kaya hindi ka lumago. Ano? Kasi yan na po ay proven doon sa mga mananampalataya nung nauna. Ano? I'm talking about the disciples. Ano? Yung mga disipulo, ang pinakamahirap na moment, ang pinakamahirap na oras, ang pinakamahirap na sitwasyon ay kanilang naranasan, pero makikita po natin kung paano sila nagpatuloy, kung paano sila lumago. And din pa, alam niyo po ba, na ang pressure kasama po talaga para ikaw ay mag-grow. Ano? So, kung papansinin po natin, ano, kalaging may pressure sa buhay. No? Dumadating yung mga pressure, inaalaw ng Diyos, hindi para bumagsak tayo, kundi para ma-maximize yung ating paglago. Nasa pamamagitan ng mga pressure na yun, mga nangyayari, ay mas mapalago tayo sa pananampalataya, mas mapatatag tayo ng Diyos. So, napakaganda na layunin ng Diyos at nais ng Diyos na maganap yung lahat ng purpose, lahat ng plano na inihanda na ng Diyos. Ang sabi nga, noon pa mang una. Sabihin bago tayo mag-ministeryo, nakaprepare na yung lahat. Ay iniready na ni Lord. At ito po yung nais ng Diyos sa atin, na ang ating buhay, ay maging blessing. Parang maglog yan. Ano ba ito? Maluwag pa. Okay. So, na maging blessing, ang nais ng Diyos ng buhay natin ay patuloy na magamit ng Panginoon. Gusto niyo ho bang magamit tayo ni Lord? Amen. Amen. So, kailangan, pag nagpapagamit ka kay Lord, pero laging oras sa Kanya. So, yun pa lang, ay minsan struggle na yung Kristiyano doon Minsan hindi naman talaga problema, nagiging problema. Depende po kasi kung paano po natin hinaharap yung mga bagay. Ang importante po sa buhay po natin ay nagpapatuloy tayo sa pananampalataya. Yung ating relasyon sa Panginoon ay lumalago. Hindi tayo nawawala sa Kanya. Tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod dahil ang dami pa po natin gagawin. Amen. So, makikita naman po natin ang mga nangyayari po ngayon, yung mga kaganapan sa ating bansa, kaganapan sa ibang bansa na ito ay sinyales, na ang Panginoon o ang ating Panginoon ay malapit ng dumating. Kaya habang may pagkakataon pa, ay patuloy natin samantalahin yung mga oras, mga panahon na patuloy na makapaglingkod tayo kay Lord. Sige po, sa umaga pong ito, ay atin po basahin yung ating talata ng pag-aaralan. Kung kayo po ay may Biblia dito po sa aklat ni Juan. Okay, so ito pong verse na to ay lagi naman po natin ito mabasa dito po sa John chapter 15, verse 1 to 11. Ating pag-aaralan ng pagkulayan sa umaga pong ito. At sige po, lahat po tayo ay magsitayo. At kung kayo ay may Biblia, tunghayan po natin, either yan ay Tagalog o English. At tunghayan nyo po ang Biblia sa aking pagbasa, ay ating masundan nyo po. Unang John chapter 15 verse 1 to 11. Juan kapitulo 15 talata 1 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sanga hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis
ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Ngayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa umaga po ito, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, pagpalain mo po kami. Ang kapangyarihan ng iyong salita ay patuloy na kumilos po sa aming buhay at italim mo po ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Pangunahan po kami ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Bigyan kami ng sapat na kaunawaan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang sa aming panalangin. Amen. Amen. Okay. So, yan. Ang oras po natin ay, tama ba ito natin? Okay. 10:24. Okay. So, dito po sa ating binasa, makikita po natin yung tinutukoy dito ng Panginoon. Siyempre, ito ay pagpapahayag ng Panginoon ng mga katotohanan at gumamit siya ng parable, ng halimbawa, na ang ginamit niya pong halimbawa ay puno ng ubas. Ayan. So, sa paggamit niya ng, kasi common po sa kanila, mga kapatid, ayan po yung pinagit ko kanina parable. Hindi po pala parable to, tinutukoy dito ng Panginoon is an explanation of truth using, yung daily lives, na makikita po natin yung araw-araw na pamumuhay na pangkaraniwang ginagawa po ito, yung pagtatanim ng ubas. Kasi isa po ito sa po nila, sa mahalagang kailangan po nila yung ubas. Kaya ang Diyos magaling, doon sa mga lugar na ano ba yung purpose ng ubas? Siyempre yung prutas, masustansya. Hindi lang yun, kasi yung ubas ginagawa din po nilang wine. Okay. So hindi naman po katulad ng wine na iniinom po ng mga manginginom po yun, kasi narinig kasi ako nag-uusap Bible din. Pero mo manginginom, Bible lang pinag-uusapan Pare, at yung gano'n. Pare, okay lang uminom. Bakit pare? Kasi si Jesus gumawa ng alak, sabi. Okay lang uminom. Okay, so magkaiba naman po yun. So ito yung pangunahing mga pananim sa kanila. Malaking tulong sa kanila wala sa kanilang araw-araw na pagkain, prutas na nagbibigay sustansya sa kanilang katawan. Hindi lang yun. Ginagawa rin itong alak para doon sa kanilang pangangailangan dahil malamig po yung kanilang lugar. Okay. Sa kanilang tradisyon, umiinom po sila, yun po ay purong katas ng ubas. Okay. So, hindi po siya fermented. Kasi fermented na iba po kasi yun Yung tinatawag na, yung mga iniinom po ngayon chemically po yun
nagawang alak na nilagyan ng chemical. So, hindi siya healthy. Ano? So, sa kanila, healthy po yun. Ano? Dahil wala naman pong chemical po yun. Natural na ano po yun, no? Na content ng ubas. So, yung alcohol po nun, na natural content, nagpapainit sa kanilang katawan. So, ito yung ginamit ng Panginoon na halimbawa para ipakita yung isang mahalagang bagay. Ano po? Na kailangan maintindihan ng mga mananampalataya. Kasi sa kanila, ito po yung pinaka-common. Kaya kung titignan natin, no, pag nagpapaliwanag si Lord, ano yung ginagawa ni Lord pag nagpapaliwanag po siya? Gumagamit po siya ng mga pangkaraniwang mga bagay na nakikita. Halimbawa, yung mga tupa, ginagamit niya. Yung mga panalim, yung sistema, yung pamamaraan, ginagamit po ni Lord para maintindihan. Ano? Kaya yung mga audience, kung may papaliwanag siya, yung sinasabi ni Lord, naiintindihan nila. And then, sasabihin ng Panginoon yung bagay na yon para ipaliwanag yung mahalagang bagay in spiritual aspect. So dito, gumamit ng Panginoon, ano ginamit niya? Puno ng ubas. Sabi ng Panginoon, ako yung puno ng ubas at ang aking ama, di ba, ang tagapag-alaga. Okay. So siya daw yung puno ng ubas at ang ama, ang tagapag-alaga. Ang sabi niya, pinuputol niya ang bawat sarang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nilinis ang bawat sarang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So ito ay karaniwan na ginagawa doon sa mga pananim. At merong mahalagang bagay na nais i-communicate si Lord. Alam ho, sa mga mananampalataya na nakikinig sa Kanya. At yung bagay po na ito ay kailangan nilang maintindihan. Ano ho? Na napakahalaga yung sinasabi dito ng Panginoon. At may kinalaman nito doon sa kanilang paglago, may kinalaman ito doon sa kanilang pagministeryo, may kinalaman ito doon sa purpose ng kanilang pagtatawag sa kanila. At yun po yung ating titignan sa umaga po ito. Pinamagatan po natin ating pag-aaral, alagad na patuloy na lumalago. Sabihin nyo nga po, pakibasa nga po, 1, 2, ready, go! Alagad na patuloy na lumalago. Okay, so, pag sinabing alagad, ano po sa English yan? Disciple. No? Okay, so kasi ang disipulo ay tagasunod, mag-aaral, yun po yung disciple, ano? Learner, no? Follower, yun po ang disciple, ano? Sumusunod, ano? Parang ano, no? Po, sa panahon, student, parang gano'n, no? Nag-aaral, tagasunod. So, ganun po yung ginamit, ano po dyan, disciples. Kasi, yung disipulo, no? Yung paggamit ng disipulo ay laging binabanggit yan ng Panginoon. Ano po? Sabi niya, ano, dito sa ating title, alagad na patuloy na lumalago. Kasi particularly, kausap dito ni Lord, kasama po dito yung mga alagad. At syempre, hindi lang naman yung 12 disciples. Ano? Pumili lang siya ng 12, pero hindi nalilimit yung disciples sa 12. Ano? Bawat mananampalatayang nakakakilala sa Panginoon at nauugnay sa Kanya at nagpapatuloy at sumusunod sa Kanya, ito ay disipulo ng Panginoon. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng mananampalatayang doon na nakikinig, no, kasama yung 12 alagad na pinili ng Panginoon, ay yung mga mananampalatayang nakikinig doon ay disipulo ng Panginoon at gusto niyang ipaunawa yung mahalagang bagay nito sa kanila. May kinalaman sa pagkakaugnay sa Kanya. Okay. So kaya nga po di ba? Ang pagiging Kristiyano, tandaan po natin, ay hindi simpleng bagay. It's about, tumutukoy ito doon sa tinatawag na relasyon. Amen. Kasi kung titingnan po natin, meron bang kaugnayan yung sanga tsaka sa yung puno? Meron ba kaugnayan?
Yung sanga ng ubas tsaka yung puno ng ubas? Meron. Di ba? Kasi yung sanga konektado sa puno. Di ba? Parte ng puno yung sanga. At yung mga in-expect na bunga na pinoproduce ng sanga ay nanggagaling doon sa pagkakaugnay niya sa puno. Subukan mong ihiwalay yung sanga, hindi na ho yan magpuproduce ng bunga. Okay, ano mangyayari? Matutuyo siya. So, yun yung katotohanan na napakahalaga nung pagkakaugnay. Ano? So, tinukoy dito ng Panginoon yung mahalagang bagay na bakit kailangan maugnay sa Kanya. Ano yung purpose ng pagkakaugnay sa Kanya? Kasi ang nais ng Panginoon ay mag-produce ng, ano po, ano yung gusto ng Panginoon na i-produce? Nung tinutukoy niya rito, bunga. Kasi tinutukoy niya rito ay common things na ginagawa doon sa panahon po nila. Okay, so titingnan po natin ito ating pag-aaral sa tatlong bagay po yung ating titingnan dito. Okay, mahalagang bagay natin titingnan. Tatlong bagay po ating titingnan dito. Una, ang katibayan ng tunay na alagad ni Kristo. Okay, ang katibayan, pruweba. Okay, kasi madaling sabihin, disciples ako. Ako mananampalataya ako, madali pong sabihin yun. Di ba? But we need proof. Di ba? Parang ganito, sabihin mo, ako ay residente. Di ba? Ng Pilipinas. Okay, ano yung patunay para ikaw ay maging residente ng Pilipinas? Meron kang ilalabas na mga dokumento. Di ba? Okay, siyempre titignan dyan yung anong una. Birth certificate. Di ba? Yung mga requirements. Kaya kapag nag-a-apply tayo, di ba? Hindi tayo basta-basta tinatanggap eh. Unang-unang requirements, birth certificate. Titignan kung ikaw ba pinanganak dito, Pilipino ka ba? Di ba? So, may patunay sa isang bagay na iyong kiniklaim o sinasabi. Kapag may sinabi kang isang bagay na ako ay isang, halimbawa, sinabi ko ako ay isang teacher. Di ba? Okay, madaling sabihin. Pero ano yung nagpapatunay na ako ay teacher? Nag-graduate ako. Meron akong diploma. Di ba? Pwede kasing madaming magsabing teacher eh. Pero ano yung pruweba? Kasi yung pagbibigay ng pruweba o katibayan ay napakahalagang bagay para patatagin yung iyong kiniklaim na bagay. Okay, nagigets po ba natin? Ibig sabihin yung pagiging Kristiyano natin, madali siyang banggitin. Di ba? Pero dapat ito napatutunayan sa pamamagitan ng ating buhay. At ito nga yung isang mga requirements na tinutukoy ng Panginoon na ang isang alagad, ay dapat na nakaugnay sa Panginoon. Amen. Hindi pwedeng sabihin mong alagad ka pero wala kang connection sa Panginoon. Di ba? Hindi ka nga dumadalo ng gawain eh. Hindi ka dumadalo ng cell group. Hindi ka nagpe-pray. O hindi ka nagte-devotion. Tapos sasabihin mo, alagad ka ng Panginoon. Okay yung prove na ikaw ay alagad ng Panginoon pero wala kang connection sa Kanya. Di ba? Kasi mga bagay na ginagawa natin, common things sa church, when we study the Word of God, when we pray, di ba? Kapag tayo dumadalo sa gawain, at kapag tayo may ugnayan sa Panginoon, ito yung mga pruweba na tayo ay isang tunay na mananampalataya, isang tunay na alagad ng Panginoon. Lahat ng mga gawain, kasi tandaan po natin, yung mga gawain, hindi po yan activities lang na ginawa. May kinalaman yan sa Panginoon. Halimbawa, yung Sunday worship. Ito ba may kaugnayan ba ito sa Panginoon? Yung Sunday worship, mga kapatid, may kaugnayan ba ito sa Panginoon? Yes! Why? Kasi ang sinasamba natin, tuwing Sunday worship, ang Diyos. Di ba? Kaya nga ang Kristiyano, kapag nag-claim ka that you are a believer or disciple, kailangan may pruweba. Kailangan yung connection mo kay Lord, hindi na puputol. Tandaan po natin, wala kang makikitang sanga na nakadugto ngayon, bukas hindi. Subukan yung gawin yon.
Alisin mo yung sanga, idugtong mo ulit. Paano dugtong pa kaya yan? Di ba? Hindi na. Kaya nga pinapakita dito ni Lord yung connection, yung continuity, yung patuloy ang pagkakaugnay dahil once na ang sanga ay naputol, ano ang mangyayari sa sanga? Mamamatay po siya. Kasi ang source of life ng isang sanga ay nagmumula sa puno. Ano yung declaration ni Lord dito? Ako ang puno at ang Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya yung mga sangang, sabi niya, hindi namumunga at kanya namang pinuputulan ang mga sangang namumunga upang lalong magbunga. So, dalawang bagay yung tinukoy dyan, ano ho? Okay, tingnan po natin. So, yun po, no, yung katibayan. Tinitingnan lang po natin katibayan na ibig sabihin, yung patunay na ikaw ay alagad, ikaw ay mananampalataya, may tuloy-tuloy na pagkakaugnay sa Panginoon. Kaya nga minsan, hindi naiintindihan ng Kristiyano yung pagiging mananampalataya niya. Kala niya optional lang. Kala niya pwedeng, ay, sa ngayon, hindi mo na ako. Pas muna ako sa ang tawag dito, devotion. Pas muna ako sa prayer. Meron bang ganun? Nagturo ba ng ganun si Lord? Mga alagad, pwede kayong mag-pass. Di ba? Okay. Pwede kayong optional lang yung prayer. Pwede kayong pagka mag-aaral kayo ng pwedeng gano'n lang yan. Pag gusto nyo lang. Okay. Meron bang ganun tinuro si Lord? Meron bang ganun tinuro yung mga alagad? Wala naman eh. Ang laging ini-insist, ang laging binibigyan ng diin ay patuloy. Di ba? Na pag-aaral, patuloy na paglilingkod, patuloy na relasyon sa Panginoon. Kasi bakit? The moment na ikaw ay huminto, isipin mo yung sanga, mahiwalay sa puno, ano mangyayari? Mamamatay. Kasi ang source of life is in doon sa pinakakatawan ng puno. Ang declaration ni Lord, ako yung puno, kayo yung mga sanga. Okay. So, yun yung mahalaga na dapat po nating maintindihan. Ito yung katibayan na kailangan itong mga bagay na ito ay nangyayari. Kailangan talagang nakaugnay tayo sa Panginoon. At hindi ibig sabihin nakaugnay na tayo, wala nang gagawin si Lord. Amen? Dalawa yung tinukoy doon. Isang pinutol at ang isa ay pinuputulan. Yung pinutol, nakaugnay pa po ba? Hindi na. Yung pinuputulan, nakaugnay pa po ba? Yes. Okay, so tingnan po natin dito, no? So, ang sabi niya, no? Yung pruweba o patunay katibayan ng tunay na alagad na nanatiling nakaugnay kay Kristo. So, first, syempre, yung relationship, nung tanggapin natin si Lord, yun yung unang pagkakaugnay. Okay, paano ba tayo naugnay? Mula sa pagiging makasalanan, hiwalay sa Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus, yung ating kasalanan na naghiwalay sa atin, ang siyang nag-ugnay sa atin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga yung first time mong makakilala sa Panginoon, tumanggap ka, nagsisi ka sa iyong kasalanan, ano nangyari? Inuugnay ka na ng Diyos muli sa Kanya. Yung pagkakahiwalay mo sa Kanya, dahil sa kasalanan, yung barrier ng kasalanan, inalis yun ng Panginoon. At ikaw ngayon, na tumanggap, kumilala kay Kristo, ay naugnay sa Panginoon. Kaya nga, kung titignan natin, bakit may mga pamantayan na sinasabi si Lord? Mga do's and don't. Kasi ayaw ng Panginoon na ang isang mananampalataya ay muling mahiwalay sa Kanya. Why? Dahil alam ng Panginoon, kapag ang isang mananampalataya ay nahiwalay sa Kanya, ito ay mamamatay. Okay. Biruin mo, tagal ng halimbawa, no? Tagal nang hindi umahati, wala namang prayer. Di ba? Wala namang pagdaloy sa gawain. Ano patatawag natin po? Di ba? Kaya ang hirap no? Kapag patay ang isang bagay, hindi na nagpo-produce. Lahat po natin.
Kapag ang isang bagay wala nang nakahiwalay na, wala nang magagawa. Okay. So yun yung una, no? Nananatiling nakaugnay kay Kristo. Ito yung patunay. So kailangan i-evaluate natin sarili natin. Kumusta na yung relasyon ko sa Panginoon? Ako ba? Active pa ba doon sa mga yung relasyon ko ba sa Panginoon? Inaalagaan ko ba talaga? Alam niyo po ba yung mga simpleng ginagawa natin? Akala natin basic lang. Diba prayer? Word of God? Pag-aaral? Alam niyo ba yung nagpapalalim sa atin sa relasyon natin sa Panginoon? Hindi ka lalago sa Panginoon, hindi ka lalalim sa relasyon sa Panginoon kapag hindi mo binabasa yung salita ng Diyos. Wala akong nakitang Kristiyano lumago na hindi nagbabasa ng Bible, na hindi nagdi-devotion. Manapay yung mga hindi nagbabasa, bumababaw. Kung ano-ano na yung pamantayan. Di ba? Kung ano-ano na yung mga turong pumapasok sa utak natin. Kailangan natin yung Word of God eh. Para maprotektahan tayo, kailangan natin ang salita ng Diyos para mas lalo tayong lumalim. Kasi ang inaalagaan ng salita ng Diyos sa buhay natin ay yung relasyon natin sa Diyos. The more na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, the more na mas lumalalim yung pagkakilala natin. Kasi inire-reveal ng Diyos yung kanyang sarili through His Word. Kaya natin nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng ano? Paano ba nakilala si Lord? May nag-share ng gospel, tama? Makikilala mo ba si Lord kung wala nag-share? Hindi. Kaya nga ito yung napakahalagang sangkap, Word of God. Para makilala mo ng lubos ang Diyos. Okay, so sabi niya, nililinis ng kanyang salita. Kaya nga yung Word ni Lord ay napakabisa. Actually, alam niyo po ba yung Word ni Lord, yan yung pang-trim? Kasi bakit? Kasi tabak po yan eh. Ano sabi ng Bible? Magkabilay, talim. Okay. So sa atin, may tinitrim si Lord. Sabi niya dyan, tingnan po natin yung you are clean, sabi niya. Pakibasa nga po. Play on words based on the Sabay-sabay po, para maganda. Ready? 1, 2, 3, go. play on words. You are clean. Okay, ulit. You are clean. You are clean. Play on words based on the resemblance in Greek between pruning, tyro, and kataros. The pruning operation was to continue, but it had already begun in the sight of Cyrus to the ministry of Jesus. Okay. Yan, chapter 13, verse 10. Yan po yung binugasan ng Panginoon yung kanilang mga paa. Na yan sa yan, chapter 13, verse 10. Sabi ng Panginoon, malinis na kayo. Okay. So, balikan po natin itong tinutukoy dito. So, sa pruning, ano yun? A play on words based on the resemblance in Greek. Greek word po yan, between pruning, katairo. Pruning, katairo, and clean, kataros. So, isa lang yung tinutukoy niya, pero dalawa yung ibig sabihin. Pruning and cleaning, ang ibig sabihin po doon. So, ibig sabihin, may pinuputol, may nililinis. Ganun naman po, sa puno ng ubas, pinupruning po nila. Yung pruning, paano ba ginagawa yung pruning? Okay, ang ubas po kasi, masama po yan. Pag tumubo yan. Kapag ang ubas tumubo at naggumulang na siya, hindi siya magbubunga hanggat mas madami yung sangang lumilitaw. Kaya ang ginagawa nila, para mag-produce siya ng bunga, di na kailangan itong mga sanga na ito na excess na mga sanga, Kaya nila ginagawa yon para mag-produce ng bunga. Kasi yung ibang sanga doon, hindi wala na siyang function, hindi naman siya magbubunga, nag-a-absorb lang siya ng nutrients. Ang ginagawa nila, ipoprone, tatabasin, para mag-produce ng mas healthier fruit, mas maraming bunga. So ginagawa yan, kapag ganito po, kapag meron ng lumitaw na, kasi may mga lilitaw na mga, pag magbubunga, may lilitaw na maliliit na, bunga. Okay, so anong gagawin nila ron? So kailangan nilang putulan kung gusto nilang lumago yung kasi yung bunga, pwedeng hindi, pwedeng hindi lumaki, pwedeng mabansot, hindi magiging quality yung magiging bunga niya. So kailangan nilang i-prune
para yung concentration ng halaman mapunta doon sa bunga. Okay, so puntahan natin yung parang maganda po yung part na yun eh. Inaalis yung iba para mag-concentrate yung pagbubunga doon sa mag-concentrate doon sa pagbubunga. Alam niyo ba, ganun din po sa buhay po natin. Kaya ang isang Kristiyano hindi makapag-concentrate sa pagbubunga sa Panginoon. Ang dami kasi kailangang alisin. At ang problema, ang isang Kristiyano ayaw magpa-trim. Di ba? Sa isang Kristiyano, kapag hindi ka nagpaayos kay Lord, hindi ka magpupuna. Di ba? Kaya, kung ikaw man ay tinitrim ni Lord, may ginagamit na tao, either yan ay leader mo, cell group leader mo, huwag kang masasaktan. Why? Kasi totoo naman yung pag may ginugupit sa, di ba, pag may inaalis, di ba may lumalabas na ano dyan, dagta eh. Parang ganun din sa atin. Di ba? Ma-hurts ka, in a way, kasi may ego tayo eh. Alam niyo yun? Yung tao, may ego tayo eh. Di ba? Okay. Pero dapat andun yung acceptance na ito ay para sa akin. Kasi yung bagay na binabanggit sa'yo, hindi sa'yo kasama mo. Pag nag-aaral pa kayo ng salita ng Diyos, tuturuan ka ba mo ng masama? Hindi. Ipipinpoint mo yung mga bagay na meron ka sa buhay na hindi mo kailangan mong alisin. At kapag yung hindi mo inalis, hindi ka makakapamunga. Why? Kasi ang concentration mo, andun pa rin sa mga bagay na yun. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano kaya hindi makapamunga, nauupos yung mga bagay sa buhay mo, yung oras mo, panahon mo, sa mga bagay na wala namang kinalaman sa pagbubunga mo sa buhay, pananampalataya. So, ano yung mga bagay na yun? Hindi ko rin nakakaalam. Tayo po yung nakakaalam doon. Ano yung mga bagay na yun na kailangang alisin? Ano yung mga bagay na yun na kailangang itrim ni Lord? Kasi pag tinrim niya ni Lord, mawawala na yan sa buhay natin. Amen. Ibig sabihin, sa pagtitrim na ni Lord sa atin, dapat ready tayo na magpatrim. Lord, ayusin mo yung buhay ko. Pag sinabi mo, ayusin mo yung buhay ko, may ititrim si Lord. May aalisin. At yung bagay na aalisin kay Lord, minsan nasasaktan ka. Pero yung bagay pala na yun pala yung nagiging cause, kaya ka pala hindi nagbubunga. Yun pala yung cause ng tree, ng pruning. Ito palang mga excess na sanga, wala namang kinalaman para mapalago yung prutas. Mas kumukonsumo palang oras ng sustansya, kaya naaagawan ng nawawala na yung concentration ng sanga dito sa bunga, napupunta na doon sa mga extra mga sanga. Ganun din po sa buhay natin. Alam nyo kaya minsan di tayo makapamungan, ang dami nating kaabalahan eh. Ang dami nating mga bagay na binibigyan ng panahon, pero yung panahon sa Panginoon, hindi natin nabibigyan ng time. Kaya nga kailangan tayong itrim nito. Ibig sabihin, yung mga bagay na inaalis po sa atin, makapuputi sa atin yun. Di ba? Pag sinabing yung mga bagay na tinitrim, lahat po ng parte ng buhay mo na hindi makatutulong para hindi ka lumago, aalasin ni Lord. First is, alam niyo ba yung pride? Yan yung pinaka-major ng tao eh. Pag ang tao may pride, hindi mo makorek yan. Di ba? Minsan nahanap pa yun ng kakampi. Di ba? Okay. Tutandaan po natin, sa church, kapag meron itinuturo, masaktan ka man sa ikabubuti mo. Hindi nagtuturo ng masama ang church. Hindi tayo tuturo ang masama, hindi tayo tuturo ang mapahamak. Pero yung turo sa church, kapag hindi mo pinakinggan, ito po yung quote and quote, yun yung magiging cause dahilan para ang isang tao ay mapahamak. Okay. Pagdating sa Word of God, pag pinag-aaralan po natin, tingnan nyo. Ano yung papasin nyo pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos? It reminds us about the truth. Nire-remind tayo ng Word of God about the truth. Si Jesus, nire-remind niya yung mga tao about the truth. Nung siya ay nag-message, sinasabi niya yung mga bagay na kailangan nilang gawin. Sinasabi niya yung mga bagay na kailangan nilang alisin sa buhay nila. Nalayuan nila. At ang kailangan nilang gawin ay patuloy na maglingkod sa Diyos.
Kaya nga, kung titignan po natin, napakagaling na teacher ni Lord. Kasi may sense yung turo. Di ba? Kinonect dito, tinuturo niya, naiintindihan ng mga tao. At kung titignan natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang daming umaagaw sa oras natin, panahon natin, kaya hindi tayo nakapamunga. Alam niyo, the more na hindi ka nagbubunga, mas tatamlay yung buhay pananampalataya mo. At darating yung panahon, unti-unting matutuyo yung sanga na yan. Di ba? Kasi healthy po yun. Naalala ko po yung ayan, kasi kakatrim ko lang po ng roast doon sa ate ko eh. Kaso nga lang, tagtag po ako ng mga tusok ng lalaki kasi ng ate ng kapatid ko palang bunso. Ang dami kasing mga, ng roast, di ba? Yung roast niya, yung mga malalaki pa po, yung matataas na roast. Kasi nakita ako, sabi ko, ganito yung roast mo, parang yung kumamit na yung Sabi ko, ang maganda dyan, i-trim natin. Kasi ganun po yung ginagawa ko sa roast ko dyan sa baba. May roses po kami dyan eh. So kapag hindi na siya nagpo-produce ng bulaklak, alam ko na yung gagawin ko. Meron pala namang mga sangang kailangan ko. Ganun na pagputol ko ng mga sanga, halos maubos yung dahon eh. Pero may makikita kang tutubo ng panibago. At sa pagtubo niya, meron siyang uusling bulaklak. So, pag-trim ko doon, sabi ko sa kapatid ko, yan, mga ilang lang, magkaano susuli na yan. Gaganda yung tubo niyan. Ganun din po sa atin. Kailangan tayong i-trim ni Lord. Di ba? Okay. So, doon sa dalawang binanggit, alam niyo po, dalawa yung binanggit doon yung pinutol na. Kasi alam niyo po yung mga Hudyo, hindi naman lahat ng Hudyo naniwala. Particularly yung mga Pharisee. Yung mga Pharisee, hindi sila naniniwala. Sinasabihan pa nga nilang sinasapian ng masamang espiritu si Lord. Di ba? Pinagbimintangan pa siya, may sapi ito ng Okay. So, isa sa tinutukoy ng Panginoon na nahiwalay. Pero ang kagandahan lang doon, buti na lang hindi katulad sa halaman na na hindi na maibabalik. Kay Lord, alam niyo yung relasyon po natin, naiaayos pa po yun eh. Ang kailangan lang natin, kilalanin yung mga bagay na mali. Dito naman sa church, mawawala lang ang tao dahil hindi naman nag-grow eh. Di ba? Pag nag-grow ka po, mawawala ka ba sa simbahan? Wala akong nakitang nag-grow na wala sa simbahan. Ang nawawala sa simbahan, yung mga hindi nag-grow. Di ba? Unang-una, ayaw nila ng aral. Ayaw lang pakinggan. May sarili silang mundo. Sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi pwede may sarili tayong mundo. Dapat, i-take natin yan, na lahat yan ay makakatulong po sa atin. Amen! Okay, so ito po yung kagandahan po niyan. Itong dalawa na to, hindi ka lang tinrim, hindi ka lang tinitrim ni Lord, nililinisan ka pa ni Lord. May pinuputol, may naalis, may nililinis. At alam niyo ba, sa pagputol ng Panginoon sa atin, kasi mayroon siyang gustong pausliin magagandang mga bagay. Yun po yung pagbabago na nangyayari sa buhay po natin. At kapag nababago yung buhay natin, nagpo-produce po tayo ng bunga para sa Panginoon. Ito po yung mga spiritual fruits na tinutukoy doon po sa aklat ng Galatia. Inaalis yung masama, hindi maganda, hindi makakatulong, at papalitan ni Lord yung mabubuting bagay sa buhay po natin. Gusto po ba nating magbunga? Okay. Alam nyo, masarap yun yung natin gusto natin Pero dapat ginagawa po talaga natin. Amen. Kasi mahirap yung gusto lang natin, pero ayaw naman natin yung process ni Lord. Dapat pag ginusto mo, sumunod ka sa process ni Lord. Amen. So, sumunod pa po dito, namumunga ng sagana, sabi niya po. Okay. Pangalawa po, sa ating pag-aaral, ang pangako sa mga alagad ni Kristo. Ano yung una kanina? Ang katibayan ng tunay na alagad ni Kristo. Pangalawa, ang pangako
sa mga alagad ni Kristo. Ano yung mga pinangako ni Lord? Ang sabi niya doon, ipagkakaloob sa kanila kanilang kahilingan. Ayan. So, punta tayo doon, di ba? Ang sabi kasi ni Lord dito, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at pagkakaloob sa inyo. Okay, ano yung pumapasok agad sa isip mo? Alam niyo, tao, ang bilis mag-create ng ano eh. Alam niyo, pumapasok agad sa utak ng tayo pag sinabing, pagkakaloob sa inyo ang lahat ng kahilingan ninyo. Material things agad eh. Di ba? Okay, tandaan po natin ganito, mga kapatid. Si Lord, wala imposible kay Lord eh. Kung gusto niya i-bless na material things, wala eh. Walang imposible. Kasi unang-una tinitingnan ni Lord yung heart ng tao. Pag binibless ni Lord ng tao, kailangan ayos yung puso. Ulitin ko ang binibless ni Lord yung ayos yung puso. Diba? Minsan expect ng blessing. Hindi naman ayos yung puso mo. Ayaw mo naman din magpaayos kay Lord. Okay. At yung blessing na tinutukoy po dito, hindi lang po material things, hindi nakakonsentrate sa material things. It's about spiritual matters or aspect. Kasi ganito, kapag ang isang Kristiyano lumalago kay Lord, ang concentration ng isang tao, ng isang Kristiyano, nawawala sa mundo. Mga kapatid, ang lumalago sa Panginoon, nawawala yung concentration sa mga bagay sa mundo na umaakit sa iyo, na gusto mong hangarin. The more na ikaw ay nagpapatrain, inaayos ni Lord, lumalago, habang ikaw ay nagbubunga, ang concentration ng utak mo mapupunta doon sa gawain ng Panginoon. At yung kahilingan mo, mag-iiba na. Kung dati ito yung hinihiling mo, mga bagay sa mundo, material things, mag-iiba na ang prayer mo. Ang hihingin mo ngayon kay Lord ay mga bagay na, Lord, gusto ko yung ginagawa kong ito para sa iyo, magtagumpay ako. Gusto ko yung mga tao na to, mawin ko po sa iyo. Tingnan niyo si Apostol Pablo nung lumago kay Lord. Ano ba hiniling niya? Material things o yung mga bagay patungkol sa Panginoon? Tingnan niyo po yung mga sulat ni Apostol Pablo kung mapag-observe kayo. Wala siyang binanggit material things niya eh. Ang hinihiling niya lahat sa prayer niya, it's about yung expansion of the church. Yung paglawak ng gawain ng Panginoon. Why? Dahil naging tama ang puso ni Apostol Pablo sa harapan ng Panginoon. At yung prayer niya na iba, hindi material things, it's about doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang panalangin niya na ngayon, Lord, sana po magtagumpay ako kapag ako ay nag-witness. Sana po, Lord, pagka nag-preach ako, tatanggap tong mga tao. Naiba na. Why? Kasi itinama ng Diyos yung puso niya, itinama rin ng Diyos yung kanyang isip, itinoon yung kanyang isip doon sa purpose ng kanyang buhay na siya namang layunin ng Diyos po sa atin. Kaya nga, the more na na-attract tayo sa mundo, i-check natin sarili natin. Baka naman yung spiritual natin, wala na. Mababa na. Pero pag nagbalik loob tayo sa kay Lord, sa prayer, sa Word of God, makikita mo, ibabalik ka ni Lord kung ano yung mga dapat mong gawin. Magkakaroon ka ngayon ng heart, saan? Sa gawain ng Panginoon. At alam nyo, habang nagpipray ka, patungkol sa gawain ni Lord, tutugunin ni Lord ang lahat ng iyong kahilingan. Paano sabihin natin, pastor, wala na po may material things, tandaan po natin. Laging sinasabi ng Biblia, sumusunod sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Baliktad po kasi sa atin eh. Ang linaw na nga sa Matthew 6:33. Ano po sinabi sa Matthew 6:33? Ano po sinabi sa Matthew 6:33? Paki-recite niya po, Matthew 6:33, ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. May mga binanggit na material things na needs ng tao. Pero sinabi ni Lord, balik kasi yung proseso nyo eh. Sabi niya, lagi nyo lang kasi inuuna yung mga bagay na yan. Hindi nyo unahin yung kaharian ko. Nagets po ba natin? Dinadirect tayo ni Lord sa kanyang kaharian. Para yung ministry magawa natin, yung purpose ng buhay. Yung mga bagay na gusto ipagawa ni Lord, dinadirect tayo ito kasi kapag nasa mundo tayo, mawawala yun. Kasi bakit? Kasi i-attract tayo ng kaaway. Hoy, masarap dito sa mundo. Masarap dito, enjoy tayo, gala-gala.
Oh, daming gadget dito. Oh, bago cellphone. Kailangan mo makabil ka yan. Ano yung maganda cellphone ngayon? iPhone 15. Okay, kasi updated yung cellphone ko eh. Okay. Pero may isa lang akong kahilingan. Ano? Na sinagot na ni Lord. Ayan. Sa ano ko nilang i-review yun. Ayan. Okay. Na hindi naman ako nagkahangad, no? Pero napakabuti ni Lord, no? Pag may needs ka talaga, ibibigay ni Lord. Okay. So, yun po, ano? Aalisin ng Panginoon. Pero hindi pa sabihin, hindi ka na i-bless. I-bless ni Lord. Kasi sa Matthew 6:33, linaw eh, mga pangangailangan pagkakaloob eh. Ano yung sikreto? Unahin mo siya. Ang mali sa buhay natin, biruin mo, bless ka na ni Lord, gumanda na yung iyong relasyon, gumanda na yung paglilingkod mo, binabless ka pa ni Lord. Ano gusto nyo? Di ba? Pilit mong inuubos yung oras mo sa bagay sa mundo, nahihiwalay ka naman sa Panginoon. Di ba sabi ng Biblia? Di ba kamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo? Kung ang kapalit naman ay ang iyong kaluluwa, anong bagay ang mabuti, anong buti ang maidudulot dito sa iyo? Wala. Kasi ang pinaka-importante sa tao yung pagkakaugnay mo sa Panginoon. Material things, walang kwenta yan kung tutuusin. Pero dyan tayo na-attract ng kaaway. Kaya nga itong tinutukoy niya rito, kapag naugnay tayo kay Lord, magiging tama yung heart natin. Kasi why? Dahil yung desire po natin, it comes from the heart. Everything we desire, it comes from the heart. Yung pagka-attract natin sa mundo, oy, ang ganda naman itong ano na to. Di ba? Ang ganda naman itong ano na to, kumikita ng malaki. Na-attract ka ngayon. Di ba? Tapos may ministry ka. Mapapabayaan mo yung ministry mo dahil may, alam mo yung, ano ka, may pang, okay. Yun yung problema. Huwag natin pagpapalit yung mga bagay na mahalaga. Kasi, alam nyo, andun yung blessing. Kasi minsan katawan natin nahahati. Di ba? Gusto mong maglingkod kay Lord, pero sabihin mo, Pastor, kasi may mga ano ko eh. Okay, alam ko naman yun eh. Alam ko po yun. Ang tinuturo ko lang, paano ka ma-bless ni Lord? Tandaan po natin, ang principles ng Diyos is standard. Pag sinabing standard, hindi pa bago-bago ang Diyos. Pag sinabi niya, papatunayan niya, pag ginawa mo, gagawin niya talaga sa buhay mo. Amen? Yun ang kailangan natin. Balik tayo doon sa kung ano yung pinagagawa ni Lord. Kailangan natin manatiling nakaugnay. Kailangan hindi tayo nawawala sa kanyang salita. Una binanggit niya yung word din, ba? Ang nananatili sa akin at sa mga salita ko, siyang, sabi niya, umiibig sa akin. So kung gusto pala natin manatili kay Lord, manatili tayo sa kanyang salita. Amen. At hindi lang yun. Kung gusto natin manatili sa kanya, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Amen. Okay. So sabi niya dito, pangako sa mga alagad ni Kristo, ipagkakaloob sa kanila ang kanilang kahilingan. Alam nyo na, kung ano yung kahilingan na yun. Hindi yung puro material things. Tinatama ng Diyos yung puso natin para ang i-design natin ay yung mga bagay patungkol sa mga, okay, sa plano niya. I-connect tayo ni Lord. At hindi naman i-check pwede material things. I-provide ni Lord yung material things na needs mo. I-bless ka niya. Kasi bakit? May pangako si Lord, you are blessed to become a blessing. Yung you are blessed, it talks about yung tinatawag na pagkakaugnay natin. Amen. Habang lumalaki pagkakaugnay natin, paglilingkod natin, lalaan natin ng oras kay Lord, dinadagdag naman ni Lord yung mga pangangailangan natin. Ano yung gusto niyo sa dalawa? Ubusin mo yung oras mo sa maghapon, magtrabaho ka, wala ka namang mapapala. Napapabayaan mo pa yung buhay spiritual mo, pababa ng pababa. O habang ikaw ay nagpapalalim kay Lord, diba? Habang ikaw ay lumalago kay Lord, yung mga pagpapala, yun yung lumalapit. Yung mga opportunity, yun yung dumarating. Anong gusto niyo sa dalawa? Mamili kayo. Di ba? Ang sarap mo, nakakapaglingkod ka na kay Lord, tapos binibless ka pa ni Lord. Okay. So kailangan lang mga kapatid, huwag tayong mainipin. Sabi mo sa katabi ko, huwag ka kasing mainipin. Di ba? Yan yung problema pag mainipin tayo. Okay. So, sabi niya rito,
magbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang bunga. Ito yung pangako sa atin na nabibigyan natin ng karangalan si Lord kapag nagbubunga tayo. Amen. Tingnan nyo kapag nagbubunga tayo spiritually, sino na papapurin? Ay, napakabuan na naman nito, saan bang bunga na ito? Diba? Nagkakaroon naman ng tao na, ano ba yung nangyari dito? Ba't nagkaganito? Diba? Ba't bakit biglang, diba, ang ayos ng buhay? Diba? Okay, napararangalan naman Panginoon. Ano po? Sa yung mga bagay na hindi makakapagdulot ng kalulatian kay Lord, alisin na po natin. Amen. Okay. Ano pa po, makikilala bilang mga alagad ng Panginoon. So yun po yung mga tanda na tayo ay mga alagad ng Panginoon. Yung pangako ng Panginoon, mangyayari po sa atin. Ano po? Pangatlo po, dito po tayo magtatapos, ang kakamtan ng mga alagad ni Kristo. Okay, ano ba yung makakamtan natin? Makakamit ang pag-ibig ni Kristo. Alam niyo po ba pinakamahalaga sa buhay po ng tao? Hindi yumaman ka, hindi gumanda yung trabaho mo, hindi gumanda yung buhay mo. Binanggit ko na kanina, ano mapapala mo? Kamtan mo man yung buong mundo, mapapala mo naman yung kaluluwa. Ang pinakamahalaga sa buhay natin ay yung pag-ibig ng Panginoon, maranasan natin at nasa buhay po natin. Amen. Kasi pag nasaan doon ka sa pag-ibig ng Panginoon, mawawala yung pag-aalala mo sa ibang bagay. Pagko-concentrate ka doon sa paglilingkod sa Panginoon, at iba ang kasayahan na mararamdaman kapag ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa sayo. Sumunod, makakahati sa karangalan ng Panginoon. Yan. Kapag si Lord pinarangalan, kasama yung mga mananampalataya. Kaya nga sinasabi ni Lord, di ba? Yung pagpaparangal sa Kanya, no? Kasama tayo doon. Hindi lang si Lord, di ba? Pati tayo na pararangalan. Pati tayo pinaparangalan ng Diyos dahil doon sa ginawa nating katapatan sa paglilingkod, nagpatuloy, hindi sumuko, anuman yung pinagdaanan. Panghuli, malulubos ang kagalakan. Yan. Alam niyo po mga kapatid, isan, di ba? Gusto mo maging masaya. Alam niyo ang source ng happiness, wala naman sa mundo. Wala sa material things. Wala sa pera. Kasi pag naubos yung pera, maghahanap ka na naman. Eh, ang pera, hindi naman yan. Mauubos mo yan. Kahit gano'ng karami yan. Di ba? Kasi ang totoong kasiyahan, nasa Diyos po. Habang ikaw ay nakaugnay sa Panginoon, yung tunay na kasiyahan, mararanasan mo. Dahil na nagpo-provide ng totoong joy, ng totoong kagalakan, ay ang Diyos po natin. Amen. At wala nang iba. Nawa po sa ating buhay, huwag natin kakalimutan yung mahalagang bagay na ito. Huwag natin ipagpalit ang Diyos sa mga bagay sa mundo. Mag-concentrate tayo sa pagkakaugnay natin sa Kanya, palalimin natin, palaguin natin yung ating buhay spiritual. Yung ating relasyon sa Kanya, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pananalangin, yung pagdalo sa mga gawain, ay bahagi ng mga bagay na dinisenyo ng Diyos para ang ating pananampalataya ay mas lalong lumago. Hindi optional. Di ba? Kailangan naaalagaan tayo ni Lord. Kailangan konektado tayo kay Lord para mas lalo tayong lumago. At kapag ginawa po natin to, tandaan po natin, yung blessing, it will follow. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon. Diba po, bigyan natin ng panahon, ng oras sa buhay po natin, yung ating relasyon, ating pagkakaugnay sa Panginoon. Palain po tayo ng Panginoon. At sige po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa umaga po ito. Sa iyong mga salita, namin pong napag-aralan. Lord, i-bless mo po kami. Lord, ang katotohanan pong ito, ilagay mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Lord, dalangin ko po na ikaw ang Diyos na patuloy na manguna. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos. Lord, yung aming buhay, yung aming relasyon, patuloy po namin palaguin, palalimin. Yung pagkakaugnay po namin ang pinakamahalaga. Lord, at sabi po ng iyong mga aral, Panginoon, Lord, na kailangan po namin ng iyong salita. Kailangan po namin maugnay sa iyong salita. Pahalagahan ang iyong salita sa aming pong buhay. Manatili kami sa iyong salita. Manatili kami sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon.
sa pagre-remind mo po sa amin mga katotohanan po ito. Na nais mo po ang pananampalataya ng bawat isa ay huwag mapabayaan, kundi aming maalagaan upang lalo kaming lumago at pumaling sa paglilingkod po sa iyo. Maraming salamat po sa iyo mga salita na nagpaunawa po sa amin sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, magandang umaga po muli sa atin. Sa sandali po ito, tayo po ay nasa panahon ng ating po pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoon. At ito po, pag-aalaalang ito ay binilin sa atin ng Panginoon, na pinili ng Panginoon sa kanyang mga alagad noong una, sa mga naunang mananampalataya. At atin po ito pinagpapatuloy sa kasalukuyang panahon na sa ating pagganap po nito at paggawa po nito ay kinikilala po natin yung ating pagkakaugnay sa Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon na siya ang ulo, tayo ang katawan, at sa ating pagdadaos po nito ay pinapahayag po natin ang kanyang kamatayan doon sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Na sa ating mga ginagamit na elemento ng inumin at tinapay, ng inumin na katas ng ubas ay sumisimbolo sa kanyang dugo at ang tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan, na sa ating pagtanggap ay ating pinapahayag ang ating pagkakaugnay sa Kanya, ang ating relasyon sa Kanya, ang ating buhay sa Kanya bilang mga mananampalataya. At sa ating pagdaraos po nito, meron pong bilin ng salita ng Diyos na sa ating pagtanggap, sa ating pagsasagawa, sa pag-aalaala at hirap at sakit ng Panginoon, ay pinapaalala ng kasulatan ng Biblia, yung pagsisiyasat sa ating sarili upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating pagtanggap. Ibig sabihin, bago tayo tumanggap po nito, pinapaalala po sa atin na kung meron man tayong mga pagkukulang, kung meron mang mga kasalanan na hindi pa naisuko, ay hingi ng tawad. Ito po yung panahon na ating tayo lumapit sa Diyos at ipanalangin, ihingi ng tawad ang anumang kakulangan, ang anumang kasalanan, anumang pagkukulang, ang anumang mga mali sa buhay po natin na hindi po nakalulugod sa Diyos. Upang sa ating pagtanggap, tayo mapagpala po ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Sige po, sa sandali po ito, akin pong inaanyayahan ng kapulungan na tumayo. At sa ating pong pagtayo, tayo po ay magkaroon ng oras, ng panahon sa ating pagdidili-dili, pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, upang idalangin, upang tayo ay manalangin, at hihingi ng tawad ang anumang pagkukulang o mga kasalanan na ating nagawa sa ating pong buhay. Sige po, bigyan ko po kayo ng ilang minuto. Ang bawat isa ay tumulog sa panalangin. At pagkatapos po nito, ating hilingin sa ating pong isang elders kay Nanay Leonie ang panalangin pangkapulungan. Mamaya po, pagkatapos nating manalangin ng personal. Sige po, ang bawat isa ay magkaroon ng panahon ng pananalangin. Sige po, ating pong hilingin kay Nanay Leonie yung panalangin ng kapulungan. Tayo manalangin. Ngayon, sa mga sandali kong ito,
nakikilala mo po ang puso ng bawat isa. Ano man po ang aming mga pagkukulang, mga kasalanan na gawa, sa isip, sa salita, o sa gawa. Patawarin mo po kami, Ama. Ibisin mo po kami ng iyong banal na dugo at kalibot po kami karapat-dapat na tumanggap ng mga elemento ito na sumisimbolo ng iyong katawan ito. Patawad po, Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, atin pong i-extend yung ating mga kamay upang ipanalangin ang ating pong mga tatanggapin ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong kahabagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa pag-aalay ng iyong buhay upang kami ay iligtas at nakamtan namin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap sa iyo bilang aming Panginoon, tagapagligtas na aming buhay. Sa sandali pong ito, sa aming pag-alaala ng iyong hirap at sakit, loobin mo po na ang aming tatanggapin ito ay maging pagpapala po sa aming pong buhay. Pagpalain mo po ang mga inuming ito at tinapay na aming pagsasalu-saluhan. At sa aming pagtanggap, iparanas mo po ang kagalakan, iparanas mo po ang kapayapaan, iparanas mo po, Lord, ang iyong kapangyarihan, at iparanas mo rin po ang kagalingan sa sino man po may karamdaman. Ito man ay pisikal o espiritual. Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan at aming kinikilala sa umaga pong ito. Na sa aming tatanggapin ito ay, Lord, ipinapahayag po namin ang iyong kamatayan at ang iyong muling pagkabuhay. Pinapahayag po namin ang aming kaugnayan na ikaw ang ulo ng iglesia at kami ang iyong katawan. Pagpalain mo po ang aming tatanggapin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po. Atin na pong ipamahagi. At hawakan niyo lang po at sabay-sabay po natin tatanggapin. Sige po mga kapatid, itaas po natin ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus, nasugatan, nahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating tanggapin. Itaas po natin ang saro na ating hawak. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na saganang tumigis sa bundok ng Kalbaryo, sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng kasalanan
ng buong sanlibutan. Sabay-sabay po natin inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong ginawa na paghahandog ng iyong buhay, ng iyong katawan, upang kami ay maligtas. Sa aming po pagtanggap, kinikilala po namin ang aming kaugnayan po sa iyo, na ikaw ang aming Panginoon. Kami po ang iyong mga alagad. Ikaw ang aming tagapagligtas, at kami ay nauugnay sa iyo. Kami ang iyong katawan, ikaw ang tulo ng iglesia. Pagpalain mo po kami, ang aming buhay ay patuloy mo pong hubugin, gamitin, palaguin, papagbungahin, upang mabigyan ka namin ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa aming pong buhay. Lord, maraming pong salamat at pinili mo kami, tinawag mo kami, iniligtas mo kami, di man karapat-dapat. Ikaw ang Diyos na puno ng biyaya. Maraming pong salamat sa iyo. Ibinabalik namin sa lahat ng papuri, paglulhati sa pangalan ng aming Panginoon.